Ito namang lalaki na 'to kontrolado, puro inom, puro nagwawala-wala, laging ayan talaga, guys. Red flag sa akin yung lalaking mapanakit, physical. Physical man yan, emotional man yan, pas sa akin yan. Nanggaling ako sa pamilya na magulo, hindi naman yung sobrang gulo pero nagkahiwalay nga yung parents ko. At hindi naging showy yung mga parents namin sa amin. At yan ang hindi mangyayari sa bubuuin kong pamilya. Magiging showy ako, magiging sweet akong nanay, magiging sweet akong asawa. I'll do my best for him, pagluluto ko siya, pagsisilbihan. O aking prinsesa. Oo. Naniniwala ko sa sarili ko na gagawin kong maayos yung pamilya ko talaga. Pipiliin ko lagi maging maayos, maging understanding, maging malawak yung pangunawa, yung pag-iisip. Kaya kapag yung partner mo pagod galing sa trabaho, hilutin mo yan pag-uwi. Ma-appreciate ka niyan. Diba? Wala pa akong asawa pero alam ko na yung gagawin ko. Kamis kayo dyan. Oo, te. Te, wala akong asawa, te, pero alam ko yung mga dapat mong gawin. Pag pagod sa trabaho yan, na late ng uwi, wag mong awayin. Wala ka nang pakialam kung anong ginawa ng asawa mo. Nagtrabaho? Sige, okay. Pero kung parang something fishy, hayaan mo siya. Basta gawin mo pa rin yung best mo, yung part mo, tingnan mo. May mga ganong kasing asawa eh. Pag na-late na yung asawa sa trabaho, inaway mo na yan. Mas lalong maglolo ko yan. E pakitaan mo ng pagmamahal, lilutin mo yan. 'Di ba? Tignan natin kung hindi magsisi yan, kung may ginagawang kababalaghan yan. 'Di ba? Yan kasi kailangan ng mga lalaki, yung massage, hilot, pagdating, dapat nakaserve na yung pagkain, ganun. Nakapaglaba ka na, ganyan. Wag na wag mong kakalimutan pagsilbihan yung partner mo. Oo. Tapos, yun nga, dapat hindi, oo, Cunie, hi Cunie, Kulupio, hello. Dapat make sure na, alam mo yun, wala kayong magiging problema. Laging malinis yung bahay. Number one yan. Kasi yung mga lalaki, pagod sa trabaho, makita pa na magulo yung bahay, makalat, mabaho. Te, iiwan ka niyan. Ikaw na babae, know your part. Maging asawa ka, magpaka-asawa ka naman. Babae ka, and you need to be masipag like that. Maging malinis, magkaanak kayo, magka-ano man kayo. 'Di ba? Tapos, palakihin mo ng maayos yung anak mo, maging, what if may work kayo pareho, same shift? Pag may work kayo pareho, tapos pareho ng oras, kapag day off nyo, wag nyong kalimutan na, wag nyong kalimutan na i-treat nyo yung sarili nyo, mag-date kayo, and part yan ng pagiging, nyo, in a relationship nyo. Kayo yung mag-iisip, kayo yung gagawa ng paraan kung paano nyo, alam nyo yun, ma-handle nyo pa rin yung isa't isa, yung parang, dapat andun pa rin yung, yung time nyo sa isa't isa. Pag mga ganong bagay, pag mahirap yung schedule nyo, meron yan. Halimbawa, day off mo, tapos siya may trabaho. Eh di puntahan mo, pagluto mo, bigyan mo ng ganito, ganyan. O kaya antayin mo siya, sunduin mo siya. Mag-date kayo. Ganyan. Ano lang yan, para-paraan lang yan. Para, di ba? LDR nga, di ba? Paano pag LDR? Anong gagawin? Ewan ko sa inyo. Mali. Biglang ganun eh. 'Di ba? Sama ng ugali. LDR kayo, no gagawin nyo? Ewan ko sa inyo, no comment sa mga LDR. Paano nyo bigyan ng time yung mga sarili nyo? Mali ko sa inyo, wala pa naman ako nakaka-LDR eh. Ay, ewan ko sa inyo kung anong ginagawa ng mga LDR na yan.
Kayo na bahala diyan. No comment na lang ako sa mga ganyan. Pero may mga alam naman ako. Kung LDR kayo, nung gagawin nyo, di ba? Kung mahal nyo ang isa't isa, di ba? Eh, gawin nyo yung alam nyo makapagpapasaya sa inyo. Wag nung love yourself na lang. Hindi, okay lang yung LDR. Basta, may time pa rin kayo. Mahalaga dyan yung communication talaga. Pag once na nawala na yung communication nyo, yan yung mahirap. Tapos, syempre, alam nyo na, pag LDR, anong gagawin nyo? Ako pa ba? Hello? 'Di ba? Kayo na bahala diyan, diskarte niyo na 'yan. Bawi na lang kayo 'pag nagkita kayo. Isang buwan ka magbakasyon, di ko alam. Meron kasi akong kakilala. LDR sila. May kakilala ko LDR sila. Pag uwi, inaraw-araw niya 4 times a day. Sabi ko, ang gago mo. Sabi ko sa kanya, 4 times a day. Sabi ko sa kanya. Tapos everyday. Na-miss daw kasi nila. Miss daw nila yung isa't isa. Oo. Masa kang Ed sa gaga. Gagi talaga, oh. Inaraw-araw niya yung shota niya. Oo. Kung saan daw sila maabutan, ganun. Araw-araw, oras-oras, lunch, breakfast, dinner. Tapos, snack time, nanonood daw sila ng Netflix, ganun. Tapos, tudug, ganun pa lang daw ng, ganun parang daw ng Netflix wala na. Na para bang iba na. Ako naman guys, when it comes naman sa ganyan na bagay, since I'm turning 25 na, kung mag-share kayo ng mga ganyang experience, walang problema sa akin, hindi ko kayo i-judge. Di naman ako yung, mahirap kausap sa ganyan. Tapos na yung movie sila, di pa Ang tagal naman nun, Cunie. Gagi, 2 hours yung, 2 hours, 1 hour may get to 2 hours yung movie, tapos di pa rin tapos. Ano yun? Baka mag-lock na, Cunie. Baka nag-lock na, stuck na sila dun, Cunie. Ay, baka pa iba-iba. Diba? Well, bahala sila. Sabi ko, okay, totoo ba? Ganito, ganyan. Oo, ganito, ganyan. Kada umuwi daw siya ng Pilipinas, syempre US siya, tapos yung girlfriend niya dito sa Pilipinas. Sana all 2 hours. Tapos pag uwi, o yan na. Nilaban na nung tropa ko. Syempre, LDR. Anong expect mo sa mga LDR? 'Di ba? Kailangan matibay yung bilhin nilang kama, yung bed frame, ganun. Dapat matibay, 'di ba? Dapat bilhin nila yung mga original, wag yung bakal, 'di ba? Dapat yung matibay talaga gawa sa mahogany, ganyan. Gawa sa acacia, ganyan. 365, oo, ganun. Mapapa 365 days sila. Mapapa sila, like 50 Shades of Grey, ganun. Basta yung tropa ko, 12 hours a day. La, grabe. Grabe naman yun. Kawawa naman yung babae.